What are the common branches of accounting? Number 1, financial accounting. Number 2, management accounting. Number 3, cost accounting. Number 4, government accounting. And number 5, tax accounting. Game? Game! Financial accounting. Financial accounting is the process of identifying, measuring, and communicating financial transactions related to a business for external parties' use. Ito yung accounting na kung saan ang gumagamit ng mga na-record at na-summarize na accountable transactions ng kumpanya ay mga external parties. Ito yung mga individual or organization na nakaka-impluensya at nai-impluensya ng kumpanya. Sino-sino sila? Si supplier, si lender, katulad ng mga bangko, si customer, at si government. Ngayon, bawat external parties may kanya-kanyang interes kung bakit kailangan nila ng financial information or financial reports ng isang kumpanya. Si supplier halimbawa, concern siya kung ang kumpanya mo ba ay may kapasidad na magbayad ng utang. Normally kasi ang mga supplier ay nagpapautang ng kanilang serbisyo o produkto para sa operasyon ng negosyo mo. Kaya kailangan nilang malaman kung may sapat kang cash para mabayaran sila. Si lender naman, katulad ng bangko, ganun din ang concern. Kung ang kumpanya mo ba ay may kapasidad na magbayad ng inutang mo sa kanila, pati na interes ng inutang mo. Si customer naman, interesadong malaman kung ang kumpanya mo ba ay may kapasidad na mag-grow o lumago. Gusto kasi nilang malaman kung pwede ka nilang masandalan. Lalo na kung ang customer mo ay isang negosyo din na nagpo-provide ng serbisyo at produkto sa kanilang mga consumers. Si government naman, para malaman nila kung ano-anong taxes ang dapat na pinabayaran mo at kung tama ba ang mga taxes na nire-remit mo. Dito sa financial accounting, ang financial information na napo-provide ay historical in nature. Sa madaling sabi, ang impormasyon o report na nakukuha ng mga external parties ay nagmula sa mga transaksyon na nangyari na o tapos na. Kumbaga, nire-report na lang sa mga external parties yung buod ng operation ng kumpanya na nangyari sa nakarang taon, nakarang quarter, or nakarang buwan. Ilan sa mga topics sa financial accounting ay may kinalaman sa kung papaano i-treat ang mga accountable transactions ng sang-ayon sa tinatawag na GAAP o Generally Accepted Accounting Principles. Nakapaloob din sa financial accounting ang iba't ibang criteria ng assets, liabilities, at equity. At ano ang konsepto ng mga ito at papaano ito nire-recognize in terms of its measurement, treatment, and presentation sa financial statements. At syempre, kasama na rin ang pagtalakay tungkol sa kung papaano mag-prepare ng reliable financial statements. Management accounting. The process of identifying, measuring, and communicating economic information, whether non-financial or financial information, to assist the management performs its function effectively. Ito yung accounting na kung saan ang gumagamit ng mga na-record at na-summarize nating accountable transactions ng kumpanya ay yung internal parties. Sa ibang sabi ito yung management o yung may-ari mismo. Bakit kailangan ni management or owner ang financial informations? Una, para malaman niya kung anong status ng business niya. Kung ito ba ay nalulugi o kumikita. At nang sa gayon, makagawa sila ng tamang desisyon at aksyon. Halimbawa, kung medyo nalulugi na ang kumpanya, maaring magbawas ng expenses na di naman nagmamaterialize. Yung mga unnecessary expenses kung tawagin. Yung wala naman sa budget. O kaya, baka may mga products na binibenta na di naman malaki ang contribution sa kabuuang kita ng kumpanya na pwedeng i-discontinue. O baka naman kasi hindi nami-meet o nahihigitan ng kumpanya ang break-even point nito. Sa management accounting, mas nabibigyan ng importansya ang mga financial information o kahit non-financial information na makakatulong sa hinaharap ng kumpanya o para sa future ng kumpanya. At yun naman ang kailangan ng may-ari nito o ng management. They need information that will help the business to grow. Ilan sa mga topics na nakapaloob sa management accounting ay financial statement analysis, financial and operational budgeting, capital budgeting, cost volume profit analysis, short-term decision making using differential analysis, at iba pa.
Cost accounting. The process of identifying, measuring, and communicating information about costs. It is a branch of accounting which provides information about the cost of rendering a particular service, buying and selling a product, and producing a product. Bakit ba kailangan nating ma-account ang cost? Talaga bang kailangan natin? Ang sagot, opo. Kailangan nating i-account ito. Sa negosyo, hindi pwedeng hindi gagastos ang business. Tama? Pero hindi rin dapat nagagastos ang business ng basta-basta lang. Ika nga, you incur expenses for the purpose of earning revenue out of it. Gumagastos ka para kumita ka. Ngayon, ang tanong na lang, alam mo ba ang nature o classification ng cost mo? Kasi, ang pricing ng iyong serbisyo o produkto ay nakasalalay sa tamang pag-unawa kung ano ang behavior ng cost mo. Kung ang cost mo ba ay variable, na nakadepende sa galaw ng benta mo, na kung saan tataas at bababa din kasabay ng pagtaas at pagbaba ng benta mo. O ang cost mo ba ay fixed, na kung saan hindi apektado ng anumang paggalaw ng benta mo. Ilan sa mga topics na nakapaloob dito sa cost accounting ay standard costing, job order costing, process costing, at iba pa. Government accounting. The process of identifying, measuring, and communicating information about the generated revenues and incurred expenses of the government. Simple lang ang explanation dito. Ang anumang organisasyon or individual kailangan ng accounting. Ganon din syempre ang gobyerno natin. Ang objective ng government accounting ay malaman kung ang mga expenses ba o fund na nagagamit nila para sa mga proyekto para sa publiko at mamamayan ay naaayon sa batas at legal na paraan. Kung ang mga expenses ba para sa isang proyekto ay hindi sumobra sa tinakdang budget at kung ang pondo ba ay hindi nagamit sa anumang maling paraan. Take note, ang government ay hindi negosyo. Anumang revenues ang nakukuha nila sa pamamagitan ng pagkolekta ng taxes, donasyon, o mga licenses fees sa mga manggagawa at mga pribadong kumpanya ay siya ring dapat na ginagastos nila para sa interes ng publiko at mamamayan na nasasakupan nito. Ang gobyerno ay gumagamit ng fund system para sa bawat proyekto nila. Kung ano yung fund system na yun, or fund accounting na yun, hindi na natin i-discuss dito. Di-discuss natin sa separate video. Tax accounting. The process of identifying, measuring, and communicating information of an entity for tax purposes. Sa tax accounting, malinaw ang objective. Kumukuha tayo ng mga impormasyon na kung saan magagamit natin para magplano tungkol sa ating mga tax expenses. Makompute ng tama ang mga taxes na dapat bayaran at maiwasan at mabawasan sa legal na paraan ang mga binabayarang taxes. Tanong, alam mo bang nagbabayad ka ng tamang taxes? Baka naman sobra-sobrang binabayad mo nang di mo alam. Kaya nga kailangan rin natin na malaman kung ano-ano yung mga tax regulations na meron tayo. Specifically, syempre dito sa Pilipinas. Dahil yun ang dapat mong pagbatayan ng mga babayaran mong taxes. Okay, so ulitin lang natin. What are the common branches of accounting? Number 1, financial accounting. Number 2, management accounting. Number 3, cost accounting. Number 4, government accounting. And number 5, tax accounting.